Hi mga mommies! Para sa mga Team June na manganganak diyan, turuan ko kayo kung paano mag-check ng inyong, SSS MatBen. So, punta lang kayo dito sa sssmaternitybenefitscalculator.com and tara sabayan niyo ako. So, ang una nating gagawin is to, fill up or kung ilagay kung ano yung, member type niyo. So, let's say for example, ito may mga, categories dito, i-select mo kung ano yung categories mo. So, let's say for example, voluntary member ka. Kung halimbawa employed ka, ayan, select mo lang employed or kasambahay or household helper or self-employed or non-working spouse. And may mga special categories din dito like itong mga to, OFW, Barangay SK Official, Farmer and Fishers folks, and informal sector. So, i-select nyo lang kung ano yung applicable sa inyo. And then for SSS maternity case, ang gagawin natin is normal delivery or CS delivery muna. Pero kung halimbawa solo parent kayo, then i-click mo lang to. Or kung halimbawa naman miscarriage, i-select nyo lang kung anong type of miscarriage and lalabas dyan kung kailan yung mismong event. Yun yung ilagay nyo po kung kailan siya nangyari. Pero balik tayo dito sa normal delivery. And for Team July, ayan. So, sa mga hindi pa po nag-file ng Mat1 ha, this video is for you. Pwede nyo ako sabayan. Yan, show qualifying period, and then ang qualifying period nito is April 2025 to March 2026. So, ito yung mga ito yung mga months na dapat meron kayong hulog, at least 3 months posted contribution. So, pag na-click mo na yan, proceed tayo sa step number 3, which is yung contribution. And then, ilagay nyo lang dito kung magkano yung contribution nyo based doon sa qualifying period na lalabas. So, let's say for example, ayan, kunwari yan yung mga hulog ko. Yan, kung iba-iba yung hulog nyo, yan, ilagay nyo lang kung anong hulog nyo for this month. Yan, for this month, yan. And then calculate yung maternity benefit, click mo yan. And then lalabas dito yung estimate natin for SSS MatBen. And then proceed tayo sa step number 4 kung gusto mong malaman kung paano mag-file step by step ng maternity benefit. So, go to step 5, and then dito, meron ditong question, have you already filed your Mat1? So, case-to-case basis, sagutin mo lang kung ano yung tanong dito. Let's say, for example, yes, I already filed Mat1. Yan, din yun yung sagot mo, kunwari. And then, kung naka-receive ka na ba ng confirmation or proof, lagay mo lang. So, kung hindi, ayan, select mo lang no. And then, meron ditong lalabas na pwede mong basahin kung bakit wala ka pang nare-receive. Yan. And then, back tayo dito. And then, sa step number 6 is kung meron ka na bang disbursement account or ito yung ini-enroll kay SSS para dito kasi nila isi-send yung benefits na makukuha mo sa kanila. So, yan. Do you already have your unapproved DAM or disbursement account? So, i-select mo lang kung yes. Yan. And then, may follow-up question dito. So, kailangan pareho yung details mo from SSS. Pareho yung details mo ng SSS and yung DAM na in-enroll mo. So, yes, the name matches. Kung hindi naman, ayan. So, may mga to-do dito na kailangan mong gawin para maayos siya. And then, yeah. Kung halimbawa naman ay enroll but still pending, may mga to-do dito or next action na kailangan mong gawin or i-follow mo lang kung ano yung mga lalabas dito based dun sa sinagot mo. Yan. And then, step number 7. So, yung step number 7, ginagawa to after manganak. So, ibig sabihin, nakapanganak ka na. Yung mga nandito is checklist lang. So, para may idea ka kung ano yung mga kailangan mong i-prepare pag magpapasa ka na ng Mat2. And then, isinama na rin namin dito yung PhilHealth requirements just in case na qualified ka sa PhilHealth benefits. Then, ito din yung mga kailangan mong i-prepared. Let's say, for example, manganganak ka sa mga PhilHealth accredited hospital, clinics, or mga lying-in. Ayan. And just in case mga mommies, kailangan nyo ng extra fund ha, I have a referral link dito. I-click nyo lang siya. And then, madadirect kayo kay Union Bank credit card. Wala naman tayong commitment dito whether you're approved or not. Pwede kayo mag-fill up. And then, kung halimbawa na-approve kayo, then, yeah, you can use it for your extra funds. Let's say, kung may mga kailangan kayo sa after deliveries or during deliveries.
So, yun. So, sa mga gusto magpa-compute or magpa-check ng kanilang math-ben, comment niyo lang your EDD and your month contribution para i-calculate natin, or kung gusto niyo naman mag-self-compute, punta lang kayo sa SSS, maternitybenefitscalculator.com. Make sure din na naka-subscribe kayo and naka-hit yung notification button niyo para in case na meron tayong, bagong upload or videos, ma-notify po kayo. Puwede rin kayo mag-comment sa baba kung may mga question kayo.